Sa ilalim ng malamlam na liwanag, makikitang umaalis si Turan lulan ng isang maliit na bangka, kasama ang bihag na si Armani. Si Armani, na nakagapos pa rin ng mga tanikala, ay mukhang inis at naguguluhan habang nagrereklamo kung para saan ang mga kadena at tinatanong kung iniisip ba ni Turan na tatakas siya. Iginigiit niyang siya ay isang prinsipe at palagi siyang tumutupad sa mga pangako. Subalit, walang naging tugon mula kay Turan. Ang katahimikan ay nagdulot ng kaba kay Armani, kaya makalipas ang ilang sandali, muli siyang nagsalita. Sa pagkakataong ito, mas seryoso niyang tinanong si Turan kung pakakawalan ba talaga siya nito kapag napatunayang mayroon ng kayamanan sa lugar na kanilang pupuntahan. Simpleng sumagot si Turan ng oo. Hindi naglaon, itinuro ni Armani ang tamang direksyon patungo sa lokasyon. Nagbabala siya ng may pag-iingat na huwag siyang sisihin ni Turan kung sakaling madismaya ito pagdating nila roon, bagaman tiniyak niyang isa itong kayamanan ng Freya kaya sa pamantayan ng mga tao ay inaasahang napakaganda nito. Ngunit kalmadong pinutol ni Turan ang kanyang pagsasalita at sinabing naiintindihan niya ang lahat ng iyon, bago mahigpit na nag-utos na ituro na lamang nito ang daan. Matapos iyon, makikita ang dalawa sa ibabaw ng bangka na mabilis na tinutungo ang naturang location, at nang dinaglaon ay sa walang pag-aalinlangang sumisid si Turan ng diretsyo sa tubig, patungo sa kailaliman upang hanapin ang kayamanan. Habang lumalalim ang kanyang paglusong sa karagatan, ang paligid ay unti-unting naging mas madilim at puno ng hiwaga. Nang makababa pa siya ng husto, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanyang harapan. May mga nakita siyang anyong tila mga sinaunang estatwa at mga pirasong kahawig ng mga nilalang na parang ahas. Gayunpaman, hindi ganap na malinaw kung ano nga ba talaga ang mga ito. Mukha lamang silang mga nasirang labi ng isang bagay na napakatanda na tila babahagi ng isang matagal nang nakalimutang istruktura o relikya. Sa pagkakataong iyon, ang kanilang tunay na anyo o kalikasan ay hindi pa lubusang naibubunyag. Pero bago pa man lumusob si Turan sa tubig, makikitang kanina habang umalis na sina Turan at Armani sa lugar na iyon sakay ng isang maliit na bangka, tahimik silang naglalayag sa malawak na karagatan. Habang dahan-daw ang inuuga ng mga alon ang sinasakyan, casual na binalaan ni Armani si Turan na huwag siyang sisihin kung madismaya man ito kapag nakita na ang kayamanan. Ipinaliwanag niyang itinuturing lamang itong kamangha-mangha batay sa pamantayan ng mga taong naninirahan sa lupa. Matapos itong sabihin, tumitig si Armani sa walang hanggang karagatan. Ilang sandali pa, dahan-dahan ding iminulat ni Turan ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan. Sa di kalayuan, itinuro ni Armani ang isang tila maliit na islang umaahon mula sa tubig, at nang may kumpiyansa ay ipinahayag na roon nila matatagpuan ang kanilang hinahanap. Bilang tugon, bahagyang tumango si Turan at sumang-ayon na magpapatuloy sila sa ganoong direksyon. Pagkasabi noon ay inilubog ni Turan ang kanyang kamay sa tubig alat. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng tubig, inaktibo niya ang kanyang mahikang panghanap at tahimik na bamulong sa kanyang sarili na ang target niya ay mga merfolk. Sa pamamagitan ng kanyang mahika, lumitaw ang hindi mabilang na maliliit na nilalang sa ilalim ng dagat, kabilang ang mga kawan ng isda na sumasabay sa agos, pati na rin ang mas malalaking nilalang na lumalangoy sa kailaliman. Matapos suriin ang paligid sa loob ng ilang sandali, muling iminulat ni Turan ang kanyang mga mata at tahimik na nakahinga ng maluwag dahil sa isiping mabuti na lamang at hindi siya dinala ni Armani sa isang kuta ng mga merfolk. Hindi nagtagal ay nakarating din ang dalawa sa isla. Itinigil nila ang maliit na bangka malapit sa pampang at bumaba sa lupa bago nagpatuloy sa paglalakad papasok. Sa loob ng isla, naunang maglakad si Armani habang kinakabahang nagmamasid sa paligid, pilit na inaalala ang eksaktong lokasyon. Paulit-ulit niyang iginigiit sa kanyang sarili na sigurado siyang naroon lamang banda ang lugar at malinaw ito sa kanyang alaala. Nang makalayo-layo ng kaunti, biglang isinigaw ni Armani na nahanap na niya ito at itinuro ang direksyon sa kanyang kasama. Nang marinig iyon, agad na tumingin si Turan sa unahan at nakita ang isang maliit na lawa na nakatago sa loob ng isla. Tinitigan niya itong mabuti at nagtanong kung hindi ba ganoon kalalim ang lawa. Mabilis namang tumugon si Armani na ang lalim lamang nito ay nasa humigit kumulang 300 metro. Dahil sa narinig, tiningnan ni Turan si Armani ng may labis na pagkabigla at hindi makapaniwalang ekspresyon, tila kinu-question sa kanyang isip kung seryoso ba ito sa sinabi nito. Ilang sandali pa, bigla na lamang natagpuan ni Armani ang kanyang sarili na nakagapos ng mahigpit gamit ang ilang mga lubag. Nang matanto niya ang nangyayari, nagpupumiglas siya at galit na inusisa kung bakit siya muling iginagapos. Tinanong niya kung ginagawa ba iyon ni Turan dahil sa pag-aakalang tatakas siya.
Sabay katwirang kung mamatay man si Turan sa ilalim ng lawa ay mamamatay rin siya sa gutom sa itaas. Subalit, hindi man lang pinansin o kinakitaan ng anumang reaksyon ni Turan ang mga reklamo ni Armani. Sa halip, tahimik lamang itong sumagot na mas mabuting umasa na lamang si Armani na hindi mangyayari ang ganoong bagay. Pagkasabi nito, naghubad si Turan ng kanyang mga damit at inihagis ang mga ito sa isang tabi bago naghandang sumisid. Bago tuluyang lamusong, binigyan niya ng huling sulyap si Armani at may sinabi bago siya ganap na naglaho sa ilalim ng lawa. Sa kailaliman ng tubig, dahan-dahan siyang bumaba ng bumaba patungo sa dilim habang tahimik na sinasabi sa kanyang sarili na aalamin niya kung ano nga ba ang talagang nakatago roon. Habang patuloy siyang lumalalim, parami ng parami ang mga sinaunang estrukturang bato na nagsimulang lumitaw sa kanyang paligid. Sa ilalim ng tubig, ang mga guho ay mukhang napakabakas na ng panahon ngunit may kakaibang kamanghamanghang anyo, na nagpapamukha sa buong lugar na mahiwaga at inabandona. Pagkatapos ay biglang natuon ang kanyang pansin sa isang dambuhalang bagay. Isang higanteng ahas ang nakapulupot sa isang malaking formation ng bato. Nakakatakot na ang tanawing iyon, ngunit nang dahan-dahang itaas ni Turan ang kanyang paningin sa ibabaw ng ulo ng ahas, nakita niya ang isang bagay na mas nakakagulat. Sa itaas nito ay naruroon ang isang rebultong hugis tao. Nang makita ito ng malinaw ni Turan, nanlaki ang kanyang mga mata at naisip niya sa kanyang sarili na sa wakas ay nahanap na rin niya ito. Ang rebulto ay mukhang lubhang kamangha-mangha at tila hindi kapanipaniwala ang hitsura. Sa isang maikling sandali, ganap na nabighani si Turan dito. Dahan-dahan, nang hindi man lang niya namamalayan, sinimulan niyang ibuka ang kanyang bibig sa sobrang pagkamangha. Ngunit sa sandaling napagtanto niya ang pagkakamaling muntik na niyang magawa, muling nanlaki ang kanyang mga mata, at agad niyang isinara ng mahigpit ang kanyang bibig matapos maalalang nasa ilalim pa pala siya ng tubig. Kasabay nito, nang hindi na nag-aaksaya pa ng oras, mabilis na lumangoy si Turan patungo sa rebulto. Habang maingat na inobserbahan ni Turan ang lahat ng nasa paligid niya, nanatiling nakatuon ang kanyang atensyon sa rebultong hugis tao. Habang tinatitigan niya ito, mas lalo itong nagiging kakaiba para sa kanya. Hindi ito mukhang ordinaryong rebulto dahil napakatotoo nito, na parang isang tunay na tao ang nakatayo roon at nanigas na lamang sa paglipas ng di mabilang na taon sa ilalim ng tubig. Ang katotohanan ay mas nakakagulat pa dahil isa nga itong tunay na katawan ng tao, at nang makita ito, hindi maitago ni Turan ang kanyang pagkagulat, lalo na nung mapansin niya ang nakatarak na pangil sa katawan nito. Sa kanyang isipan, inusisa niya kung ang nilalang ba na iyon ay tunay na isa sa mga Freyans, lalo pat buo ang katawan nito nang hindi man lang nagiging isang halimaw o kaluluwa. Ang kondisyon ng katawan ay hindi kapanipaniwala dahil sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi ito nabulok o naging isang nakakatakot na patay na nilalang. Nanatili itong perpektong napangalagaan, na halos parang natutulog lamang sa ilalim ng tubig sa buong panahong iyon. Kasunod nito, malapit sa baywang ng katawan, napansin ni Turan ang isang bagay na bahagyang umiilaw sa dilim. Kamukha ito ng isang compass na nagpapalabas ng mahiwagang gintong liwanag. Agad na nahuli ng bagay ang kanyang pansin at napagtanto niyang ito na marahil ang kayamanang sinasabi ni Armani simula pa noong una. Ilang sandali pa, tuluyan ng umahan si Turan mula sa tubig at umakyat pabalik sa pampang. Sa sandaling makita siyang buhay na nakalabas ni Armani, agad itong nagsimulang sumigaw ng may pananibik sa dati nitong malakas na pamamaraan, at paulit-ulit na inusisa kung nahanap ba ni Turan ang kanilang pakay. Habang kalmadong nakatingin sa kanya, simpleng sumagot naman si Turan ng pag-oo bilang kumpirmasyon. Nang sandaling iyon, biglang nagtipon ang tubig sa paligid ng katawan ni Armani mula sa lahat ng direksyon. Habang nangyayari ito, tahimik na naisip ni Turan na, gaya ng kanyang inasahan, nagbibigay daan ang bagay na ito upang maramdaman niya ang presensya ng mga buhay na nilalang at ang kanilang panloob na enerhiya. Nang walang masyadong sinasabi, iniunat ni Turan ang kanyang kamay sa unahan at inaktibo ang kanyang abilidad sa telekinesis. Sa isang iglap, ang lahat ng lubod at kadenang gumagapos kay Armani ay marahas na naputol at itinapon na parang walang anuman. Nang makita ito, bakas ang lubos na pagkabigla kay Armani. Habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Turan, sinabi niya na hindi niya inakalang papakawalan siya nito ng ganoon kadali, dahil inakala niyang kukunin lamang nito ang kayamanan at ibebenta siyang muli. Kalmado namang tumugon si Turan habang pinapanatili ang kanyang nakasanayang mahinahong ekspresyon. Ipinaliwanag niya na nangako siya at palagi niyang ibinabalik kung ano ang kanyang natatanggap, at dahil ginabayan siya ni Armani ng walang panlilinlang, tinutupad lamang niya ang kanyang salita. Sa sandaling marinig ni Armani ang mga salitang iyon,
Agad na nagliwanag sa saya ang kanyang ekspresyon. Mukha siyang tunay na nagpapasalamat nang may punanibik siyang magpasalamat kay Turan. Sinabi pa niya na isa itong mabuting demonyo, at idinagdag na kung sakali mang makipagdigma ang kanilang lahi sa mga tao, sasabihin niya sa kanyang ama na huwag galawin si Turan. Gayunpaman, malinaw na itinuring lamang ni Turan na isang biro ang mga salitang iyon. Habang kalmadong sinusuot muli ang kanyang mga damit, casual siyang sumagot na tumigil na si Armani sa pagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Matapos iyon, hindi na sumagot pa si Armani. Sa halip, tahimik siyang lumapit patungo sa tubig nang walang ibang sinasabi. Nang humalo ang balat sa tinalupan, ang tubig sa kanyang katawan, biglang nagsimulang magbago ang kanyang katawan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Turan ang isang anyong ganap na naiiba sa hitsura nito bilang tao. Nag-anyong tunay na nilalang ng dagat si Armani, na nagpapakita ng kanyang totoong porma. Nang makita ng sarili niyang mga mata ang pagbabagong ito, tahimik na napuna ni Turan na hindi pala talaga nagsinungaling si Armani tungkol sa pagiging isang maharlika nito. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa sumunod na umaga sakay ng barkong nakaangkla malapit sa isla. Ang atmosfera roon ay malayong matawag na mapayapa. Makikita ang ilang miyembro ng tripulante na malubhang nasugatan, kung saan ang kanilang mga likuran ay tadtad ng malalaking sugat at malalalim na marka ng latigo. Ang ilan sa kanila ay tila halos hindi na makatayo habang ang iba naman ay dumadaing sa sakit. Isang lalaki ang malakas na umiyak, idinadaing na napakasakit ng kanyang natamo at nagmamakaawang malagyan ng gamot, subalit, ang ibang kasamahan nito ay sinasadyang ibinubuhos ang napakaraming alkohol sa bukas na likuran na naging dahilan upang sila mapasigaw. Kasabay nito, ang matandang lalaki na nambugbog sa kanila ay patuloy na nagdisiplina sa mga tripulante ng walang awa. Habang nakatayo sa harap ng lahat, isinigaw niya na kailangang ulitin ng lahat ang kanyang sasabihin, na hindi na sila dapat mahuli at ang pagsuway ay nangangahulugan ng kamatayan. Nang mga oras na iyon, dumating si Turan sa barko at inilibot ang kanyang paningin sa malupit na eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Bumaling siya sa isa sa mga tripulante at nagtanong kung tungkol saan ang lahat ng gulo na ito. Mabilis na nagpaliwanag ang lalaki, na matapos pansinin ang paggising ni Turan ay sinabing pinarurusahan nila ang mga tauhang gumapang ng lasing pabalik ng huli na noong nakaraang gabi. Idinagdag pa niyang hindi lamang nahuli ang mga ito, kundi gumawa pa ng gulo sa taberna ng daungan, kaya yun ang napala nila sa pagbabaluala sa babala ng kapitan. Habang pinakikinggan ni Turan ang paliwanag, tahimik niyang inobserbahan ang mga taong nakatayo sa kanyang paligid, at maingat na sinuri ng kanyang paningin ang panloob na enerhiyang dumadaloy sa loob ng bawat tao. Karamihan sa mga miyembro ng tripulante ay may kulay asul na enerhiya na dumadaloy sa kanilang mga katawan, ngunit biglang nahagip ng atensyon ni Turan ang isang partikular na lalaki. Hindi tulad ng iba, ang panloob na enerhiya ng lalaking ito ay nagliliwanag ng pula. Nang makita ang kakaibang pagkakaibang ito, agad na sinimulang suriin ni Turan ang sitwasyon sa kanyang isipan, kung saan napagtanto niya na kapag sila ay nasusugatan, nakikita niya mismo kung paano unti-unting nauubos ang kanilang life force. Matapos itong matanto, nagtanong siyang muli sa tripulante kung nasaan ang kapitan. Sumagot naman ang lalaki na bumaba ito sa isla upang maghanap umano ng bibili sa barko. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa ibang lokasyon kung nasaan ang kapitan na kasalukuyang may kinikitang tao. Tila nasa kalagitnaan ng isang pag-uusap ang kapitan kasama ang isa pang lalaki nang biglang may pumasok sa lugar. Nang makita niya kung sino iyon, agad na binati ng kapitan si Turan sa pagdating nito. Kalmado naman siyang tiningnan ni Turan at inusisa kung ano na ang nangyari sa kanilang kasunduan. Dahil doon, tumango ang kapitan bago ipinakilala ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi na si Kapitan Samuel, ang taong pumayag na bumili ng barko. Pagkatapos, nang may bahagyang ngiti, pabiro pa niyang idinagdag na dahil nawalan siya ng isang mata at ang lalaking iyon ay nawalan naman ng isang kamay, tila nagtugma ang lahat. Pagkatapos yun, humakbang pasulong si Kapitan Samuel at magalang na binati si Turan, bago ipinaalam na nagkasundo sila sa isahang pagbabayad ng 1,000 gintong barya ng zahar. Tahimik na nakinig si Turan bago tumugon na hindi iyon masama, subalit mayroon siyang nakikitang isang problema. Sabay na napatingin sa kanya ang dalawang kapitan at nagtaka kung ano ang problemang iyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Turan na medyo abala ang magdala ng mga gintong barya, kaya inusisa niya kung maaari ba siyang makatanggap na lamang ng mga mahikal na kagamitan o mga banal na relikya na may katumbas na halaga bilang kapalit. Nang marinig ang kahilingang iyon, bahagyang umiling si Kapitan Samuel at sinabing ang mga ganoong kaalagang bagay ay hindi matatagpuan sa ganoong uri ng lugar,
kaya kakailanganin pa niyang pumunta sa komad para rito. Sa sandaling marinig ni Turan ang pangalang iyon, tahimik niya itong inulit. Tumango si Kapitan Samuel at kinumpirma na iyon ang ikalawang lungsod sa teritoryo ng Zahar. Idinagdag niya na ang pamilya Derman na namumuno roon ay nagmula sa lahi ng mga beast contractor, kaya iminungkahi niyang bumili si Turan ng isang maayos na halimaw roon lalo pat magkakaroon siya ng maraming pera. Habang pinakikinggan ni Turan ang mga salitang iyon, nagsimula siyang mag-isip ng tahimik, na pagtatantong malaki ang maitutulong sa kanyang paglalakbay ang isang contracted beast at ng isang halimaw na nakakaintindi ng salita. Nang sandaling iyon, hindi sinasadyang naalala niya ang isang taong kilala niya noon, isang taong may alagang kabayo na walang pag-aalinlangang sumusunod sa bawat utos, na halos parang ganap na nakakaunawa ng salita ng tao. Saglit na nanatili ang alaalang ito sa kanyang isipan habang isinasaalang-alang niya ang mga posibilidad na naghihintay sa kanya sa komad. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa barko kung saan pansamantalang naging mapayapa muli ang sitwasyon. Ang kapaligiran sa hanay ng mga tripulante ay mas magaan kaysa rati, at ang ilan pa nga sa mga lalaki ay nagbibiroan na. Ngayong lumipas na ang panganib mula sa mga pirata, tumawa ang isang tripulante at sinabing isang tunay na pabuya ang paglalayag na iyon, lalo pat ang mga pirata ay naging tila mga sako ng pera. Sumagot naman ang isa pang lalaki ng may kagalakan, na sinasabing ang lahat ng iyon ay pasasalamat sa paglilingkod sa isang inapo ng mga tao ng Diyos. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang umalangaw ang isang malakas na boses sa buong barko. Isang mandaragat ang nagturo sa unahan at sumigaw upang magbabala tungkol sa papalapit na madilim na ulap at paparating na bagyo, at agad na inutusan ang lahat na maghanda. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, mabilis na kumilos ang buong tripulante. Dahil lahat ay sakay pa rin ng barko, agad na kumalat ang panik habang nagmamadali silang maghanda para sa paparating na sakuna. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na sumigaw ang matandang lalaki upang utusan ang lahat sa kanyang paligid. Mahigpit niya silang inutusang magmadali, itiklop ang mga layag, at ipasok ng mabilis ang mga kargamento, kasabay ng babalang kailangan nilang ibigay ang kanilang buong makakaya kung ayaw nilang maging pagkain ng mga isda. Desperadong nagtrabaho ng pinakamabilis na makakaya ang mga tripulante habang marahas na inuuga ng lumalaking alon ang barko. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang paghahanda para sa bagyo, biglang nawala ng balanse ang mga lalaking nagbubuhat ng kayamanan dahil sa matinding pagyanig at pagtaas ng tubig. Ilan sa kanila ang nadulas at nagsimulang mahulog sa kubyerta, habang ang iba ay muntik na ring tuluyang tumilapon sa dagat. Ngunit bago pa man mangyari ang trahedya, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Bigla na lamang huminto sa ere ang mga nahuhulog na lalaki. Tila nawala ng bigat ang kanilang mga katawan na nakabitin sa hangin sa loob ng isang sandali, bago dahan-daang umangat muli na parang hinawakan ng isang hindi nakikitang puwersa. Lihim palang ginamit ni Turan ang kanyang abilidad sa telekinesis upang iligtas silang lahat. Nang walang inaksayang oras, ligtas niyang hinayla pabalik sa barko ang bawat isa sa kanila. Matapos silang iligtas, kalmado niya silang inutusang magpunta ng mabilis sa ibabang bahagi ng kubyerta. Pagkatapos, gamit ang parehong abilidad, madali niyang inilipat ang lahat ng kargamento at kayamanan sa ibabang imbakan ng barko. Maging ang mga natitira pang hindi natapos na gawain ay mabilis na nakumpleto sa ilalim ng kanyang kontrol. Nang masiguro na ang lahat, pinalakas ni Turan ang kanyang boses at inutusan ang lahat na umatras. Sa sandaling iyon, ang mga dambuhalang alon na tila mga nagtataasang pader ng tubig ay hamampas sa paligid ng barko. Ang dagat ay naging nakakatakot at marahas, na halos parang isang tsunami na lalamon sa lahat ng madaanan nito. Ipinakita ng kasunod na eksena ang lahat ng mga tripulante na ngayoy tila basang sisiw na nagtipon sa ibabang kubyerta ng barko. Sinusuri ng bawat isa ang kalagayan ng isa't isa habang sinusubukang makaligtas mula sa nagwawalang bagyo sa labas. Dumating si Turan sa silid, at agad siyang tiningnan ng mga tripulante ng may pasasalamat. Nang makita sila ni Turan ay taos-puso siyang nagpasalamat dahil wala ni isa sa kanila ang nawala. Kalmado namang inusisa ni Turan kung may nasaktan ba sa kanila, at mabilis na tiniyak ng mga lalaki na silang lahat ay maayos. Ilang sandali pa, dumating din ang kapitan at nagpahayag ng tunay na pagpapahalaga sa kanyang boses. Nagpasalamat siya kay Turan, sabay sabing kung hindi niya natiklop ang mga layag ay siguradong lumubog na sila. Tinanong naman ni Turan ang bagay na nasa isip ng lahat, kung makakaya ba nilang lagpasan ang bagyong ito. Seryosong sumagot ang kapitan na kailangan nilang magtiwala sa barko at sa taga-Timon. Habang nagsasalita ang kapitan, napatingin si Turan sa iba pang mga tripulante.
Malinaw na nagsimula ng makaapekto ng masama sa lahat ang matinding lamig. Ang buong katawan ng mga tao ay walang kontrol na nanginginig dahil sa bagyo, malamig na hangin, at tubig alat. Matapos silang obserbahan sa loob ng isang sandali, inutusan ni Turan ang lahat na magtipon sa paligid niya at bumuo ng isang bilog. Nang makita ito, naguluhan ang kapitan at agad na inusisa si Turan kung magsisimula ba ito ng apoy sa makitid na barkong gawa sa kahoy, lalo pat ito ay lubhang mapanganib. Ngunit sa sumunod na segundo, kalmadong pinitik ni Turan ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, isang malaking bola ng apoy ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Sa halip na kumalat ng walang kontrol, ang mahiwagang apoy ay nanatiling perpektong kontrolado, na naglalabas ng banayad na init sa buong silid ng hindi nagdudulot ng panganib. Kumalat ang maligamgam na enerhiya sa lahat ng direksyon, na dahan-daw ang nagpawi sa matinding lamig na halos gamapi sa mga tripulante. Manghang-mangha namang pinagmasdan ng mga tauhan ang eksena habang masaya nilang pinapainitan ang kanilang mga sarili malapit sa mahiwagang apoy. Maging ang kapitan mismo ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa kanyang isipan, inisip niya kung gaano ito hindi kapanipaniwala dahil hindi pa siya kailanman nakarinig o nakasaksi ng mahikang ganoon kapino at kagaling. Habang patuloy siyang nakatitig kay Turan at sa mainit na liwanag na pumupuno sa barko, sa wakas ay nagsimula ng maunawaan ng kapitan ang malalim na kahulugan sa likod ng mga turo na walang sawang inuulit-ulit ng mga nakatatanda noon. Ipinaalala nito sa kanya ang paniniwalang sa buong buhay nila, ang mga tao ay dapat maglingkod sa salamangkero, habang ang salamangkero naman ang mamumuno sa mga tao ngunit patuloy rin silang aalagaan at kakalingain. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.